At sa hindi po pag-abala, ating buksan ang ating mga Bible in the book of Luke, chapter 11. Simulan po natin sa verse 9. Luke chapter 11, verse 9 up to 14. Sabi sa verse 9, "And I say unto you, ask, and it shall be given you. Seek, and ye shall find. Knock, and it shall be opened unto you." Verse 10 hanggang verse 14 tayo. "For everyone that asketh, receiveth, and he that seeketh, findeth, and to him that knocketh, it shall be opened. If a son shall ask bread of any of you that is a father, will he give him a stone? Or if he ask a fish, will he for a fish give him a serpent? Or if he shall ask an egg, will he offer him a scorpion? If ye then, being evil, know how to give good gifts unto your children, how much more shall your heavenly Father give the Holy Spirit to them that ask him?" In verse 14, "And he was casting out a devil, and it was damned. And it came to pass, when the devil was gone out, the dumb speak, and the people wondered." Ang Diyos magpala sa pagbabasa ng kanyang mga salita, sabihin natin, Amen. Amen and Amen. You may be seated, mga kapatid. So sa gabing ito ay nais ko pong magturo. At naway makinig po ang bawat isa. Ito po ay napaka-importanting pagtuturo at pagtatalakay. Huwag niyo pong palalampasin ito. At ipanalangin niyo ang inyong kapatid habang kayo ay nakikinig. Na naway patnubayan tayo ng Panginoon, mga kapatid, at tulungan tayo na matapos natin ang paksang ito. At maunawaan natin anumang mga pwedeng gumambala ay ipalayo nawa ng Panginoon, at kung hindi man natin maiwasan na pagkaroon ng mga weaknesses, kahinaan sa laman, sa isipan, at hindi natin gaanong maintindihan sa gabing ito ang pagtuturo, ay pwede natin itong i-review sa Facebook natin, sa live streaming, at sa YouTube natin kapag ito ay uploaded na, mga kapatid. So ito po ay napaka-importante at ito po ay napakahalaga at malimit na po natin itong mapakinggan sa iba't ibang pagtuturo, iba't ibang topic. At sa gabing ito ay muli tayong dinala ng Panginoon sa napakahalagang subject na ito patungkol sa Espiritu Santo. O sabihin pa natin, bautismo sa Espiritu Santo. At ibang drive ang ating titingnan sa gabing ito, mga kapatid. Pinamagatan ko po ito na ask for the Holy Spirit. At yan po ay nabasa natin sa mga talatang ating binasa. Nang sabi ng ating Panginoon sa verse 9, "And I say unto you, ask, and it shall be given you." Can we say Amen? Verse 9, Sister Mary Ann. Naway masundan. Napakarami po nating verses na babasahin ngayon. So sana ay masundan ng lahat at makapagtiis tayo ng pagbabasa, mga kapatid. So sabi diyan, "And I say unto you, ask, comma, and it shall be given thee." Tagalogin nga natin. Magsihingi kayo at kayo ay bibigyan. Amen. So, ang salitang ask, mga mahal kong kapatid, andyan na nga, sabi sa pag-aaral, yung ask na yan na yung tatlong mahalagang bagay na pinakita dyan. Yung word na ask na may tatlong letra na A, S, K, yan na yung A, represent ng ask. Yung S, doon sa ask, ay represent ng seek. At yung K ay represent ng knock.
So, kompleto po. Ang salitang ask o yung word na ask na may 3 letters na A is K ay abbreviation na yon ng ask, seek, and knock. At kung ito ay dadalhin natin sa solemn way, mga mahal kong kapatid, sa isang sincero at makalangit na paghingi, ang tamang ginagamit na termino dito ay panalangin. Ang salitang ask and prayer or pray ay halos parehas po ang ibig sabihin nito. Sapagkat sa pananalangin and prayer, mga kapatid, when we prayed, tayo ay humihingi sa Panginoon. Isang bahagi yan sa panalangin. At habang binubulay ko ito, mga mahal kong kapatid, ang salitang ask ay napakahalaga. Paghingi. Kumbaga, ang nasa aking puso at isipan sa salitang ito ay napakasinsirong bagay sa Diyos. Hindi ito dapat linalaro lamang o kaya ay magaan lamang ang pagtrato natin sa bagay na ito na paghingi sa Panginoon o pananalangin sa Kanya. Kinakailangang sa paglapit natin sa Diyos, sa pananalangin natin, sa paghingi natin sa Kanya, lalong-lalo na sa bagay na ito nating tatalakayin about the Holy Spirit, kinakailangang makita yung sincerity natin. Kinakailangang makita sa bawat isa yung desire, yung longing, hallelujah, kinakailangang makita yung desperation. Isang bahagi yan na ipinangaral ng propeta na minsan ibinibigay ng Diyos ang pangangailangan natin sa panahon na we are totally desperate. Sapagkat minsan daw ang tao kapag hindi pa desperado, marami pang option, hindi pa yan talaga all out sa Panginoon. Pero kapag desperado na yan, in pressure na mga kapatid, in persecutions, in famine, in tribulation, all out na yan sa paglapit sa Diyos. Parang si Samson nung humihingi ng another chance sa ating Panginoon na ang panalangin na just once more, Lord. He's totally desperate na kahit mamatay na siya, mga kapatid. It is between life and death. Kapag ang isang tao ay seryoso sa paglapit sa Diyos, alam niya na ang katumbas nito ay ang kanyang buhay. Amen. Handa kang ialay, hallelujah, handa kang ibigay ang puso mo, ang buhay mo sa Panginoon. At ganito po ang kaso dito, mga kapatid, sa bautismo ng Espiritu Santo. Ibibigay ito ng Panginoon sapagkat ito'y inilarawan na kagaya ng tinapay na hinihingi. Sabi sa verse 11, if a son shall ask breads of any of you, that is a father. So ito ay tinitipo sa ating amang Diyos at siya'y nagkakaloob ng tinapay ng buhay, mga mahal kong kapatid, ng bread of life, ng katotohanan. At ito ay nirepresent mismo sa Espiritu Santo. Kapag dating sa verse 13, sabi sa verse 13, if ye then, being evil, know how to give good gifts. So ito pala ay regalo. Kaya nga yung bautismo ng Espiritu Santo, ito ay regalo, ito ay gifts, mga kapatid. Sabi ng ating Panginoon, if ye then, being evil, know how to give good gifts unto your children, how much more shall your heavenly Father give the Holy Spirit to them that ask Him. So ang Espiritu Santo pala, mga mahal kong kapatid, ang tinutukoy po dito, walang iba ang kaloob ng Espiritu Santo. Ang tinutukoy dito ay ang bautismo ng Espiritu Santo. At ito po pala ay sabi ng ating Panginoon sa kanyang unang pagtuturo. Isa sa pagtuturo niya na may kinalaman sa Espiritu Santo na tatanggapin ng mga pinili, ng mga hinirang. Ito pala ay kailangan nating hingin, mga kapatid. Kinakailangan pala natin itong ipag-pray sa Panginoon. Kinakailangan pala natin itong idalangin sa ating Ama sa langit. Gaano kahalaga ito, mga kapatid? Gaano kahalaga ang Espiritu Santo o ang bautismo ng Espiritu Santo? Ito po ang pinakamahalagang bagay na pwedeng matanggap ng isang tao. Nung nagsisharing kami, Brother Alex, yung nagamit kong salita, the ultimate thing a man
must need it. Kung meron mang isang bagay na pinakamahalaga sapagkat ang Espiritu Santong ito, mga mahal kong kapatid, ay walang iba ang ating Panginoong Jesucristo. Ito ay ang kanyang banal na buhay at siya mismo ang magbabautismo. Mga kapatid, sa mga mananampalataya na i-desire ito, magkakaroon ng desire. Ito ay kanyang papahalagahan sa kanyang buhay. Ulitin ko na kapag ang isang tao, ang isang mananampalataya ay i-desire ito, ilong ito, with a sincere heart, mga kapatid, ihanda mo ng itaya ang iyong buhay. You need to deny yourself. Sapagkat hindi igagrant ng Panginoon ang biyayang ito, ang regalong ito, ang kaloob na ito, hallelujah, na hindi niya na-forge, hindi niya nasiyasat, nakita ang puso mo that you are capable, that you are ready to receive this gift, mga mahal kong kapatid. So I hope masundan natin ito sa gabing ito, and may the Lord help us and guide us, mga mahal kong kapatid. So andyan yung pinaka-thought natin, yung word na ask. Sabi diyan, how much more shall your heavenly Father give the Holy Spirit to them that ask Him. So yung ask na yan ay tayo. Tayo yung hihingi, tayo ang lalapit, tayo ang mananalangin sa Panginoong Diyos para iparanas niya sa atin ito. So sa buhay natin, mga mahal kong kapatid, bilang mga Kristiyano, alam na natin itong mga babanggitin ko patungkol sa the 3 steps of grace na tinalakay natin dati pa, justification, sanctification, and then yung baptism of the Holy Ghost. So sa unang bahagi at ikalawang bahagi ng paggawa ng biyaya ng Diyos sa buhay natin, yung justification and sanctification, mga mahal kong kapatid, ito'y gawa ng Espiritu Santo pa rin. It is the Holy Spirit, it is the Lord who guided us. Ito'y ang Panginoon na umaaring ganap sa atin sa pamamagitan ng biyaya at ng pananampalataya. Ito'y ang ating Panginoon na nagpapatawad at naghuhugas ng ating kasalanan at umaaring ganap at umaaring banal sa bawat isa atin. So every believer is guided and influenced by the Holy Spirit. Outwardly. Hindi pa siya nananahan, andyan siya sa labas, saan man naroon ang 2 o 3 nagkakatipon, kahit nga nag-iisa kang dumadalangin sa Panginoon, saan ka man, ang Panginoon ay nandyan nakasama mo. Sapagkat tapat siyang nangako na hindi niya pababayaan ang kanyang mga pinili. Andyan siya lagi, mga kapatid. Presente po ang Panginoon, ang kanyang presensya. His presence is always present. Anywhere, anytime. Amen. He is omnipresent God, mga mahal kong kapatid, at ito'y ini-express at iminamanifest ng ating Panginoong Yesus. So, ang bawat mananampalataya, bagamat hindi pa nararanasan ng bautismo ng Espiritu Santo, ay ito'y gawa na ng ating Panginoon na nag-aaring ganap at umaaring banal. Nais ko pong basahin ang Titus chapter 3, verse 3 to 8. So marami po tayong babasahin, mga kapatid. At kung hindi man natin tumatapos, may part 2 tayo. Kaya pagtiisan po natin yung araw na ito, yung gabing ito. Sabi sa verse 3, for we ourselves also were sometimes foolish. So referring sa mga believers na dati, mga mangmang, disobedient. So magkasunod po yung foolish at disobedient. Dahil ang isang mangmang, kaya siya hindi nakakasunod dahil mangmang siya. Lack of knowledge. So dati tayo'y mangmang, walang alam, kaya tayo ay masuwayin sa Diyos. Deceive, mga nadaya, serving diverse lusts and pleasures. Ang ating pinaggagawa, ang laging nasa isipan, puso at imahinasyon natin ay ang mga bagay na mahalay na patungkol sa kalayawan ng mundong ito. The love of money, di ba? The pride of lives, and the lust of the flesh. Kaya yung mga
O wala naman si Brother Nono at si Brother Jongjong. Nasaan yung dalawa? Nakakalungkot na wala sila sa gabing ito sa napaka-importanting paksa natin. Yung mga young people natin ay sometimes they are foolish, disobedient, and deceive at napupunta sa mga pleasures and mga lust, mga kapatid. Sabi pa dyan, living in malice and envy, hateful and hating one another. Verse 4. But after that, the kindness and love of God, our Savior, toward man appears. Pero nang dumating ang kabutihan, balikan lang natin, tatagalogin ko lang, ngunit nang mahayag ang kagandahang loob o kabutihan ng Diyos na ating tagapagligtas at ang kanyang pag-ibig sa tao, sa atin. Verse 5. Not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us. Amen. Hindi sa paggawa ng katwiran na ayon sa kautusan, kundi sa pamamagitan ng kaawaan o kahabagan ng Panginoon, tayo ay naligtas. Sa paanong paraan? By the washing of regeneration. Sa paghuhugas, Tagalogin nga natin, Sir Mary Ann. Na hindi dahil sa magawa sa katwiran na ginawa nating sarili, kundi ayon sa kanyang kaawaan ay kanyang iniligtas tayo sa pamamagitan ng paghuhugas sa muling kapanganakan at ng pagbabago sa Espiritu Santo. So, yung regeneration na yan, tinagalog na kapanganakan, mga mahal kong kapatid, same lang po kasi ang ibig sabihin na yan. Pag sinabing regeneration, pagbabagong lahi. At siyempre, yung binabagong lahi, yung bagong lahi ay spiritual generation ito. Na tayo ay mga anak ng Diyos. Amen. Yung regeneration na ito, yung born again experience, by faith, sa pamagitan ng pananampalataya sa Diyos, at ang biyaya niya ay kumilos sa atin at ang kanyang kahawagan, kaya tayo ay naipanganak na magmuli, na regenerate, mula sa pagiging anak sa laman ng ating mga magulang ay naging mga anak tayo ng Espiritu Santo. Amen. Sa pamamagitan ng salita. At ito pala ay paghuhugas, mga kapatid. Diba? Paghuhugas po pala, ang new birth pala, ang born again experience pala, ang muling kapanganakan pala ay paghuhugas ng kasalanan. Amen. Kaya nga sa lahat ng mga sumampalataya at nabautismuhan sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, hallelujah, ang kanilang mga kasalanan ay nahugas na. Amen. Naging malinis, mga mahal kong kapatid. Pero yung ikalawang bahagi ay nagsasabing may pagbabago sa Espiritu Santo. Sapagkat hindi lamang ito paghuhugas sa mga kasalanan natin, kinakailangan yung naging epekto nito sa buhay natin, yung nature ng kasalanan sa buhay natin, yung old nature, ay kinakailangang mabago ito. At kinakailangang mapalitan ito ng bago. Ang tawag dyan ay new nature. At yan ay mangyayari dahil sa influence ng Espiritu Santo at kapangyarihan ng ating Panginoon, mga kapatid. Verse 6. Which He shed on us abundantly through Jesus Christ our Savior. So pinasagana yung kaawaan, yung biyaya, kaya tayo hinugasan, kaya tayo binago, mga kapatid, binabago. Verse 7. That being justified, so ito na, kinongclude ni Apostol Pablo kay Titus na sabi niyan, that being justified, kaya yung mga unahang talata, yung regeneration ay, ito pala ay pagiging justified. Justification. Kaya, di ba sa natin, sa illustration natin, ang justification, andyan yung bautismo sa tubig. Andyan yung pag-aaring ganap, mga mahal kong kapatid, sa pamamagitan ng biyaya ng ating Panginoon. Sabi diyan, that being justified, past tense, by His grace, we should be made heirs according to the hope of eternal life. So, nang tayo ay maborn again, hallelujah, nang tayo ay mabautismuhan
sa tubig sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo nang tayo ay sumampalataya. Hallelujah, ang epekto ng biyaya ng Diyos ay gumawa sa atin. At tayo ay naging mga ears, mga tagapagmana. Pero sabi ko nga, nung mga nakaraan, sa pagtuturo ko, tagapagmana ka. Pero kinakailangan mong mapatunayan na you are worth it, mga kapatid. Na ikaw ay worthy, karapat-dapat sa inheritance. Na kagaya ng paglalakbay na ginawa ng mga Hudyo papuntang Promised Land, na hindi lahat nakatungtong sa pangakong lupain, kundi sila lamang na nag-endure, mga kapatid. Sila na nagtiis, na sumusunod sa ating Panginoon. Sabi sa verse 8, last verse, "This is a faithful saying, and these things I will that thou affirm constantly, that they which have believed in God," yung mga na-justified, yung mga na-born again, yung mga sumasampalataya, "be careful to maintain good works." Amen. That's sanctification process. Kaya hindi lang ito basta pananampalataya, hindi lang ito basta biyaya, sapagkat sabi ni Apostol Pablo, ito'y tapat na pasabi. Na lagi niyang ipinapaalala at pinagtitibay ang mga bagay na ito na sa kanila na mga sumampalataya. In other words, sa kanila ng mga inaring ganap na muling isinilang, na-regenerate, ay kinakailangang mag-ingat, ma-maintain nila na may pag-iingat ang paggawa ng mga bagay na mabuti. At ang sabi diyan, "These things are good, amen, and profitable unto men." So ang sanctification, kasabi ni Pablo, sa pagpapakabanal ay merong dakilang, malaking kapakinabagan, great gain. Holiness with contentment have a great gain. Amen. So I hope masundan nyo. Nasusundan nyo ba, mga mahal kong kapatid? So yan ay gawa ng Espiritu Santo. It is the Spirit of God that guided us, influenced us, helping us sa unang bahagi at ikalawang bahagi ng ating lakbayin sa pananampalataya. It is the Holy Spirit that sanctified us or sanctifying us. Amen. It is the Lord, mga kapatid, na naghahanda sa atin at ito'y siya na nagpapabanal sa atin. And Romans 15:16, sabi sa Roma 15:16, sabi ni Apostol Pablo that I should be the minister of Jesus Christ to the Gentiles, ministering the gospel of God, that the offering up of the Gentiles might be acceptable, being sanctified by the Holy Ghost. So itong mga mananampalatayang tinutukoy dito ni Apostol Pablo, mga kapatid, nasabi niya siya ay naging ministro ng ating Panginoon, at yung mga hintil na tinutukoy niya sa kanyang panahon ay mga mananampalataya na born again, nabautismohan sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, taglay ang pananampalataya, at inabot nila ang sanctification process. At hindi lamang sila, sabihin natin, nahang doon, kundi natapos nila ang bahaging ito. And I do believe, itong mga na-sanctified na ito ay naranasan ang baptism of the Holy Ghost. Amen. So, they are that sanctified, hallelujah, ay nabaptize ng Holy Ghost. In 1 Corinthians 6:11, sabi dito, another message ni Paul, mga kapatid, patungkol sa mga believers, "And such were some of ye," sa mga mananampalataya nung unang panahon, "ye are washed." Ano nga yung nahugasan na yan? Justified. Nasundan nyo ba? Yung salitang yan nagamit kanina sa regeneration, sa pagbabagong lahi.
Ibig sabihin sa spiritual na henerasyon. Sabi ni Apostol Pablo, ilan sa inyo ay nahugasan, naaring ganap. At yung iba, ye are sanctified. Inulit niya, ye are justified in the name of the Lord Jesus and by the Spirit of our God. So, ang mga naaring ganap at mga pinapaging banal o pinaging banal ay gawa ito ng ating Panginoon. In Hebrews 10, verse 14, ito mahaba-habang pagbabasa ito, mga kapatid. Pagtiisan ninyo, from verse 14, basahin natin, Tagalogin na lang natin. At kung mayroong mahalagang salita na kailangang makuha natin, ay English natin. Sabi sa verse 14, sapagkat sa pamamagitan ng isang paghahandog ay kanyang pinasakdal magpakailanman ang mga pinapagiging banal. So for by one offering, He has perfected forever them that are sanctified. Can we say amen? So yan ay yung pag-aalay ng ating Panginoon, nung ialay niya ang kanyang buhay. Past tense. Sapagkat yung ginawa ng ating Panginoon, mga kapatid, ay finished work yon. Ang ating Panginoon nakabayubay sa krus ng Kalbaryo, sabi ng ating Panginoon, it is finished. You are justified, you are sanctified, you are perfected forever. Pero kinakailangan mong maranasan yon. Amen. Hallelujah. Nang ihandog ng Panginoon ang kanyang buhay, nang ialay niya ang kanyang sarili sa cross of Calvary, ang mga mananampalataya, ang mga believers na pinili ng Diyos, they are justified, sanctified, and perfected. Pero mararanasan nila yung prosesong ito. Verse 15. At ang Espiritu Santo ay nagbigay o nagbibigay patotoo rin naman sa atin. Sapagkat pagkasabi niya na, ito ang tipang gagawin ko sa kanila pagkatapos ng mga araw na yaon, sabi ng Panginoon. Ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang puso at isusulat ko rin naman sa kanilang pag-iisip. So anong meron dito? Ang Espiritu daw ang magpapatotoo, mga mahal kong kapatid, sa mga mananampalatayang na justified, na sanctified at pinaging banal at pinaging sakdal. Ang isa sa magiging karanasan nila, hallelujah, ang salita ng Panginoon, ang New Covenant, sabi diyan ay ilalagay sa puso at isipan ng mga mananampalataya. Kailan yan mangyayari? Sa panahon ng bautismo ng Espiritu Santo. Sa panahon na maranasan ng isang mananampalataya ang Espiritu Santo sa kanyang buhay. It's not only in justification process, in sanctification process, kundi naabot mo yung pangatlong bahagi na naranasan mo ang bautismo ng Espiritu Santo, nanahan ng Espiritu ni Kristo sa iyong puso. Sino yung nanahan? Yung Logos, yung salita. Kaya nga sabi ng ating Panginoon in John 14, John 15, John 16, how between the Spirit, the Comforter. Diba? Kapag ang Espiritu ay dumating, how between the Spirit of truth shall come. He will teach you and guide you in all things. Ibig sabihin, lahat ng kautusan, lahat ng salita na ayon sa kalooban ng Diyos ay ilalagay sa iyong puso at isipan. Amen. Hindi na kinakailangan pang mangaral, magturo ng mga mangaral. Kaya nga, di ba, nabasa natin sa 1 John nung nakaraan, na the same anointing na tinanggap ng mga mananampalataya nung unang panahon, ay anointing din na tatanggapin ng mga mananampalataya na kung saan sabi doon, hindi na kinakailangan pa ng mga mananampalataya ng mga tagapagturo. Sapagkat ang ating Panginoon mismo ang magpapahayag ng lahat. Amen. So, yan po ang isa sa mararanasan o magaganap sa mga huling araw na ito sa mga mananampalataya. Na kung saan ang lundo pala, ang huling bahagi ng paggawa ng Panginoon sa mga mananampalataya sa bagong tipan ay ang paglalagay ng kanyang salita, ng kanyang mga kautusan sa puso at isipan ng mga mananampalataya. Tuloy natin yung pagbasa. Verse 17.
At ang kanilang mga kasalanan at kanilang mga kasamaan ay hindi ko na aalalahanin pa. Amen. Hallelujah. Kapag naranasan na ang baptism of the Holy Ghost, mga kapatid, ikaw confirm ka ng Panginoon. At yan lang sabi, ang kanilang mga kasalanan, kapag nailagay na ang kanyang salita sa puso't isipan, sabi yan, hindi na maaalala ng Panginoon ang mga kasalanan natin. Verse 18. At kung saan may kapatawaran ng mga ito, ay wala ng paghahandog na patungkol pa sa kasalanan. Verse 19. Mga kapatid, yamang may kalayaan ngang makapasok sa dakong manahal sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Bilisan natin sa mera kapag dire-diretso tayo. Sa pamamagitan ng daang bago at buhay na kanyang itinalaga sa atin, sa pamamagitan ng tabing sa makatwidbagay sa kanyang laman. At yamang may isang dakilang saserdote, yan si Melchizedek, di ba? Like Melchizedek, ang ating Panginoon, na pangulo sa bahay ng Diyos. Tayo'y magsilapit na may tapat na puso sa lubos na pananampalataya, na ang ating mga puso na winisikan mula sa isang masamang budhi at mahugasan ang ating katawan ng dalisay na tubig. So sabi doon, tayo mga kapatid, referring sa sa mga mananampalataya nung unang panahon, din tayo sa ating panahon, balikan natin, Sir Mary Ann, ay kinakailangang, verse 22, lumapit sa Panginoon, sa Diyos na may tapat na puso. Yan nga, di ba sabi ko mga kapatid, sa paghinging ito, kinakailangang makita ng Panginoon ang sincerity natin. Paano magkakaroon ng sincerity, mga kapatid, ang mga mananampalataya kung wala tayong panahon sa Diyos? Wala tayong mga devotions, di ba? Mga tamad tayo sa panalangin. Yan ang katotohanan, mga mahal kong kapatid. We are too busy sa napakaraming bagay sa mundong ito. Hindi pa po nakikita ng Panginoon ang sincerity sa atin. Yan ang katotohanan. You cannot agree with me, pero yan po ang totoo. Hindi po tayo seryoso at sincero. Mas abala po tayo sa mundo, sa mga bagay ng mundo. Mas malaki pong porsyento sa buhay natin, sa puso at isip natin ang bagay ng mundo kaysa sa mga bagay sa kaharian ng Diyos. Totoo yan, mga mahal kong kapatid. Kaya sa mga huling araw na ito, kinakailangan ang mga mananampalataya ay humantong sa isang kalagayan na kung saan dudulog sila sa Diyos in sincerity. Hallelujah. Na kinakailangan ang paglapit sa Diyos, ang paghinging ito sa Diyos sa bagay na kailangan natin, hindi lamang patungkol sa kaligtasan o sa pagpapakabanal, kundi higit sa lahat ay ang bautismo ng Espiritu Santo. Kaya kinakailangan sa unang bahagi ng ating paglilingkod, yung bautismo sa tubig, sana po seryoso ang lahat. Ipinapakita dyan yung unang bahagi, pangalawang bahagi, mga kapatid, na kinakailangan yung mga nagpabautismo sa pangalan ng Panginoon. Sana lahat tayo dito ay naaring ganap because we are sincere. Nang tayo ay magpabautismo sa ating Panginoon. Nawa lahat ay totoo ng mga born again. Dahil ang bautismo ng Espiritu ay ibibigay lamang at mararanasan lamang ng mga taong born again. Hindi ito mararanasan ng mga taong hindi born again. Ang makakaranas ng bautismo ng Espiritu Santo, sila ng mga na born again, na regenerate, nahugasan ng kasalanan, na ipatawad ang kasalanan, at pinaging banal ng ating Panginoong Hesus. Kasana, ito'y muling pagpapaalala, pagpukaw sa inyo. Alalahanin nyo paano kayo tumanggap sa Panginoon at alalahanin nyo ang paraan ng inyong paglilingkod ngayon kung kayo ay seryoso. Because sanctification process is a sincere thing, mga mahal kong kapatid. Justification process, bagamat napakayaman ng biyaya ng Diyos, it is a sincere thing. Hallelujah. At lalong-lalo na po ang pinali, the ultimate, which is the baptism of the Holy Ghost. Ibibigay ito ng Panginoong Diyos sa kanyang mga anak
Born again believers na nakikita niyang napakasinsiro at napakaseryoso na humihingi sa bagay na ito. Nanupat handa nilang ibigay ang kanilang buhay sa Panginoon. Handa nilang i-deny ang kanilang sarili. Mamaya, napakarami pong talata, napakarami pa nating dadaanan to back up yung mga bagay pong aking sinasabi sa mga unang bahagi, mga kapatid. Verse 23. Na ating ingatang matibay. So kanina may pag-iingat, maging careful tayo sa paggawa ng mabuti. Sabi dito naman, na ating ingatang matibay ang pagkakilala ng ating pag-asa upang huwag mag-alinlangan. Anong bahagi yan? Sanctification process. Sapagkat nabubuhay tayo ngayon sa pag-asa. Kaya tayo nagpapatuloy, kaya tayo nagtitiis, mga mahal kong kapatid. Kaya merong pagpipigil, merong effort na ginagawang dumalo sa gawain para matuto at lumago sapagkat meron tayong pag-asang tinatanaw. Merong pangakong nakalaan sa atin. At tinitingnan natin na tapat ang nangako na ipagkakaloob niya ito. Verse 24. At tayo'y mangagtinginan upang tayo mga udyok sa pag-iibigan at mabubuting gawa. Na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mangag-aralan sa isa't isa. At lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. Can we say amen to that? Ang pagdalo sa gawain, ang pagkakaroon ng mga sharing, mga kapatid, isa itong palatandaan na seryoso tayo. Can we say amen to that? Pero kapag wala tayong time sa mga gawain, at wala tayong time sa pagkikipag-sharing sa salita, hallelujah, mga kapatid ko, we are lack of sincerity. Mas abala pa tayo sa mga bagay ng mundo. Verse 26. Sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan. So yan, napakadelikado na warning, mga kapatid. Yan ay nasa panahon ng sanctification process sapagkat andyan yung good and evil, andyan yung yes or no, andyan yung pagpili natin, yung choices, kung alin yung pipiliin natin between life and death, at kung patuloy daw nating sinasadya ang pagkakasala. It is napakadelikado. And may the Lord help us and guide us, mga kapatid. Verse 27. Kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghukom at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. Verse 28. Ang magpawalang halaga sa kautusan ni Moses sa patotoo ng 2 o 3 saksi ay mamamatay na walang awa. Gaano kayang higpit ng parusa sa akala ninyo ang ihahatol na nauukol doon sa yumurak sa anak ng Diyos at umaring di banal sa dugo ng tipan na nagpabanal sa Kanya. Tingnan nyo, mga kapatid, may mga nasa sanctification process na pwedeng mahulog at hindi makapagpatuloy. May mga taong nakalasap din ng salita, naranasan ang justification, naranasan ang sanctification, pero pwedeng dumating ang isang panahon na dahil sa, kumbaga, nagkulang sa sincerity, pwede siyang mahulog. So napakapanganib na bagay. At umalipusta sa espiritu ng biyaya. Justification and sanctification. Verse 30. Hanggang 39 yan. So sabi sa verse 30, sapagkat ating nakikilala, yaong nagsabi, akin ang paghihiganti. Ako ang gaganti. At muli, huhukuman ng Panginoon ang kanyang bayan. Yan ay referring sa Israel. Kakilakilabot na bagay ang mahulog sa mga kamay ng Diyos na buhay. Verse 32, datapwat alalahanin ang mga nakaraang araw na sa mga yaon pagkatapos na kayo'y maliwanagan. Ibig sabihin na justified, na born again. Hallelujah. Sa pamamagitan ng salita ng katotohanan, na enlightened,
Kaya merong pagtitiis sa pagpapakabanal, sabi diyan, ay nagtiis kayo ng malaking pakikilaban ng mga pagbabata. Verse 33. Na una-una ay naging isang katawa-tawa dahil sa mga pagkasiphayo at gayon din sa mga kahirapan. So yung ginagawa ng mga mananampalataya sa panahon ng pagpapakabanal ay tila po ba katawa-tawa? Tama po ba? Sa paningin ng mundo, ang pagpapakabanal ay katawa-tawang bagay. Ang pagsisimba, ang pagsusuot ng formal, ang pagsusuot ng tama ay isang bagay na katawa-tawa. Awkward po ito sa mundo. Mas gusto pa ng mga tao yung mga bagay na yung uso ngayon, mga kapatid. Pero sa mga mananampalataya, ito ay tiisin para sa atin. Amen? Ito ay pagpipigil sa atin, pagpapakabanal sa atin. At sa ikalawa ay naging kasama na yung mga inaring ngayon. Ibig sabihin yung mga mananampalatayang naging banal ay naging kagaya nila. Verse 34. Sapagkat kayo'y nangahabag sa mga may tanikala at tinanggap ninyo ng buong galak ang pagkaagaw ng inyong pag-aari. Ito, nasa sanctification process din ito, patungo sa baptism of the Holy Ghost. Nasabi diyan, yung mga taong ito ay they have compassions. Parang Book of Acts, chapter 2, chapter 4, na yung mga mananampalataya ay hindi na nag-aari ng kanilang sarili, kundi sabi doon, they are all things in common. Pantay-pantay na po sila lahat ng kanilang mga pag-aari. Ano sabi ng Bible sa Book of Acts? Inilalagay ng mga mananampalataya sa paanan ng mga apostol. Ano sabi dito? Sa mga nahahabag, sa mga mananampalatayang napuno ng pag-ibig, hallelujah, sabi diyan, buong galak ng kanilang pag-aari ay tila ba inagaw sa kanila. Ito ipinagkaloob. Sabi niya, palibhasa inyong nalamang mayroon kayo sa inyong sarili ng isang pag-aaring lalong mabuti at tumatagal. Kaya nagawang tila po ba inagaw sa kanila. Naalala yung preaching ko nung nakarang Wednesday? The rights of God. Kaya tayo, alam nyo, terminong ginagamit nga ni Pablo, ito nga, inagaw. Isa sa ginamit ni Apostol Pablo ay parang, hindi ko alam, I'm sorry to say, kung pwede ako magkamali, mga kapatid. Pero parang nagamit ni Apostol Pablo ang salitang, I recall, ginamit ni Apostol Pablo ang salitang, ninakawan ko ang ibang iglesia. Di ba? Nabasa nyo ba yan? Nabasa nyo? O mamaya hanapin natin. I rob other churches for the sake of you. Yan ang ginamit ni Pablo. Pakihanap nyo, Brother Richard, para mag-plus natin. Ano, Brother Jeric? 2 Corinthians 11:8, tingnan niyo. 2 Corinthians 11:8. It is the rights of God. Di ba? Parang hindi madali ito. Aking sinamsaman ang ibang mga iglesia. See? Pag sinabi pong sinamsaman, ninakaw. Sa Ingles, I rob other churches and taking wages of them. Oh, di ba? Sabi ni Pablo, nagpasweldo siya to other churches. Para saan? Para ipaglingkod sa iba. Nabasa niyo ba, mga kapatid? It is the rights. May rights si Pablo. Yung binasa natin nung nakaraan 1 Corinthians, nasabi niya, hindi ko inaring matuwid ang mga bagay na ito. Pero pagdating sa 2 Corinthians, nagkaroon pala ng pagbabago. Ibig sabihin, ng ikalawang sulat, may nagkaroon ng pagbabago sa kanyang kaisipan. Kaya dumating ang panahon na sinabi ni Pablo, kumuha siya ng sweldo, ng kaupahan, at sinamsaman niya ang ibang iglesia. My goodness, mga kapatid. Para saan? Ipaglingkod kayo nando sa binabasa natin sa Hebreo, balikan natin. Para bang yung mga mananampalataya ay inagawan. Di ba? Inagawan sila ng karapatan na maging masaya. Na meron sana magandang bahay, may magandang sakyan, may malaking sweldo, pero hindi nila ito na-enjoy sa kanilang kagustuhan lamang. Lahat ng pag-aari nila ay ibinigay para sa pangangailangan.
Nababasa niyo ba? Kailan ito nangyari sa Book of Acts? Nang maranasan nila ang bautismo ng Espiritu Santo. Nang maranasan nila ang bautismo ng Espiritu Santo, mga kapatid, ibang bagay. Hindi na mahalaga sa kanila ang kanilang negosyo, ang kanilang trabaho. Ang nasa kanilang isipan ay ang kapangyarihan ng Diyos at ang pagpapatotoo sa kaligtasan na kanilang naranasan. Hindi maaring maumid ang kanilang tila, ang kanilang bibig. Hindi maaring tumunganga na walang ginagawa ang isang Kristiyanong makakaranas ng bautismo ng Espiritu Santo. Kaya ngayon binasa natin sa verse 14, doon sa ating teksto. Sa Luke chapter 11, verse 14, yung example doon, yung isang mananampalataya, yung isang tao ng kanyang sakit ay pipi. Sapagkat ang nasa kanya ay dumb spirits. Ang pagiging dumb pala ay demonyo yan, tagalugin mo, Sister Mary Ann. At nagpalabas siya ng isang demonyong pipi. Kaya kapag ang isang mananampalataya, tikom ang bibig sa pagsisiwalat ng katotohanan, it's either duwag ka. Hindi pa natin tinatanggap ang Espiritu ni Kristo magbibigay ng tapang sa atin. Sabi ng banal na kasulatan, ang tinanggap ng mga mananampalataya noong unang panahon ay ang Espiritu ng pagkukupkop, kaya nawala ang takot sa kanilang puso. The spirit of fear was gone. At ang naroon sa kanila ay tapang para maging testigo ni Kristo. Mamuhay na may kabanalan na nagpapahayag ng mga kagilagilalas na gawa ng Diyos. Kaya paano sasabihin ng isang taong they are baptized with the Holy Ghost pero tikom ang bibig sa panahong ito? Ang isang bautismado ng Espiritu Santo, sabi ng banal na kasulatan, ano ang purpose ng bautismo ng Espiritu Santo? Sabi ng ating Panginoon sa Book of Acts chapter 1, when the Holy Spirit, kapag kayo ay nabautismuhan, verse 4, basahin natin, Sir Mary Ann. Acts 1:4. Acts 1:4 at 6. Verse 6. Okay, tingnan natin. Verse 8 na lang tayo. Verse 8. Tatapwat, tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo. So, tatanggap ng kapangyarihan ang mga mananampalataya at sila'y magiging mga saksi ng ating Panginoon. Pag sinabi pong mga saksi, mga mahal kong kapatid, magpapatunay ka. You have the power and you have the witnessing spirits. You have the courage, mga kapatid. Meron kang katapangan na ipamuhay ang salita ng Diyos at ipahayag ito sa iba. So balikan natin yung binabasa natin, Sir Mary Ann, Hebrews. Doon tayo sa tinigilan nating versikulo. Sabi diyan, yung mga mananampalataya ay nagagalak sila, buong galak ang pagkaagaw ng kanilang pag-aari. Palibhasa ay kanilang nalalaman na mayroon silang pag-aaring sarili na mabuti, mas mabuti sa mga bagay sa mundong ito at mga bagay na tumatagal sa langit. Can we say amen to that? Kaya masaya sila, mga mahal kong kapatid, na ipagkaloob ang meron sila sapagkat alam nila kung anong tunay na pag-aari nila. Verse 35, huwag na ninyong itakwil ang inyong pagkakatiwala na may dakilang gantimpala. Can we say amen to that? Huwag nating itakwil, huwag nating talikuran. We are in sanctification process. Napakahirap, mga kapatid. May pagtitiis, may pagpipigil, may pagpapakabanal. Pero huwag natin tong itatakwil. Huwag natin tong ipapawalang halaga.
Nakagaya ng ginawa ni Esau, mga kapatid. Kundi pahalagahan natin ito. Verse 36. Sapagkat kayo'y nangangailangan ng pagtitiis upang kung inyong magawa ang kalooban ng Diyos. In sanctification process, pag natapos natin yung sanctification process, ano nga ba meron sanctification process? Ang buong salita. Sabi ng John 17:17, Lord, sanctify them by thy words. Thy word is truth. Sundan mo, Sir Merian, para ma-review natin. John 17:17. Sanctify them through thy truths. Thy word is truth. So ano yung magpapabanal sa mga mananampalataya? Ang salita ng katotohanan. Sabi pa, that the truth shall make you free. Amen. Hallelujah. So sabi doon, nangangailangan tayo ng pagtitiis. Balikan natin yung Hebrews. Yung huling versikulo ng Hebrews, sabi diyan, balikan natin 36, Termerian. Ang gandang talata ng 36. Sapagkat kayo'y nangangailangan ng pagtitiis. Can we say amen, mga kapatid? Upang kung inyong magawa ang kalooban ng Diyos, pag natapos natin ang sanctification process, hindi natin itinakwil, hindi natin tinalikuran, hindi tayo umatras, mga kapatid ko, tatanggap tayo ng pangako. And what is the promise? Singular. What is the promise? The Holy Spirit. The gift of the Holy Spirit. The baptism of the Holy Spirit. Verse 37. Sapagkat sa madaling panahon, hallelujah, di ba? Pag tinanggap na natin ang pangako, pag naranasan natin ang bautismo ng Espiritu Santo, anong kasunod? Siyang pumaparito ay darating at hindi magluluwat. Can we say amen to that? Sa pagbuhos ng huling ulan, mga kapatid, kapag naranasan na natin ang bautismo ng Espiritu Santo, ang tanggapin ang pangako, ang Panginoon ay darating na. Hallelujah. Verse 38. Ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. Justified by faith, nabubuhay ka sa pananampalataya. You are sanctified by the Holy Spirit. At kung siya ay umurong, meron pa pala talagang tendency na huminto ang isang tao. Kaya tama yung Hebrews 6, na sabi doon, may mga na-enlightened, naranasan din nila ang gawa ng Espiritu Santo. They have tasted the good words of God, pero biglang tumalikod. Sabi diyan, hindi kalulugdan ng Panginoon ang mga umaatras. Last verse, verse 39. Ngunit tayo hindi sa mga nagsisibalik sa kapahamakan, kundi doon sa mga may pananampalataya na nagpapatuloy sa ikaliligtas ng ating mga kaluluwa. Can we say amen to that, mga kapatid? Hallelujah. So tayo magpapatuloy. Itong Holy Spirit na ito na tinatalakay natin, ask for the Holy Spirit. O sabihin pa natin, pray for the Holy Spirit baptism. Ito ay pangako, mga mahal kong kapatid. Ibig sabihin, ang hihingin natin sa Panginoon ay, it is a promise. Dapat alam mong may pangako siya. At sasabihin mo sa paghingi sa Panginoong Diyos, Lord, di ba Panginoon, may pangako ka. Nangako ka, Panginoon, na ipagkakaloob mo ito. At ang pangako, mga mahal kong kapatid, at ang isang bagay na ibibigay ay nakadepende sa nangako. Bagamat nangako siya, totoo na ibibigay niya ito, pero nasa kanyang kamay, nasa kanyang kapasyahan kung kailan niya ito ibibigay. Sometimes yung mga tatay, bago ibigay sa anak, yung ipinangakong regalo o ano pa man, kinakailangan muna lang i-test yung kanilang anak, di ba mga kapatid? Kinakailangan muna lang tignan yung capacity ng kanilang anak, kung ito ba ay karapat-dapat na. Kapag yung anak ay pasaway, hindi pa yan basta-basta ibibigay. Pero kapag ang ama natuwa sa anak,
Amen? Kapag ang ama ay natuwa sa anak. Kapag ang ama ay nalugod sa anak. Imposibleng hindi ibigay ang pangako. Kinakailangan mong mabigyan ng lugod ang ama. And I do believe with all my heart, mga mahal kong kapatid, to be able na ma-receive at maranasan ang pangakong ito ng ating Diyos. Isa sa magiging karanasan ng ating Diyos ay kung ano ang karanasan na naranasan niya na ang ating Panginoong Yesus ay mabautismuhan sa River Jordan. Sapagkat ang ating Panginoon ay mabautismuhan sa ilog ng Jordan. Di ba? Binautismuhan siya ni Juan sa tubig sa pagsisisi. Sinasansala siya ni Juan, sabi ng Panginoon, Lord, bakit ikaw ang magpapabautismo? Dapat ako ang bautismuhan mo. Ano sabi ng ating Panginoon? Pahintulutan mo, Juan, sapagkat katungkulan natin naganapin ang lahat ng katwiran ng Diyos. At siya pinayagan ni Juan, mga kapatid, at nang bautismuhan ng ating Panginoon sa tubig, nang ilubog siya sa tubig, it is a sign or evidence na nilakaran ng ating Panginoon ang justification, bagamat siya walang kasalanan. Dinaanan ng ating Panginoon ang sanctification process, automatic, sapagkat siya sanctified. He has the sanctified life. Kaya naman pag-ahon niya, sabi doon, nang siya'y umahon, pagkadakay ang Espiritu ng Ama ay bumaba at nanahan sa kanya. At anong sabi ng tinig? Basahin nga natin, Sir Meran, sa Matthew chapter 3, sa verse 17. Anong sabi ng tinig na narinig? At narito ang isang tinig na mula sa mga langit. And the law, a voice from heaven saying, This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Ano meron dyan, mga mahal kong kapatid? Paglalarawan yan ng bautismo ng Espiritu Santo. Ang ating Panginoon ang unang nakaranas ng pananahanan at ang nanahan sa Kanya ay ang Espiritu ng Ama. At ganoon din po ang pattern sa mga mananampalataya. Ang mananahan naman sa atin ay ang Espiritu ng Anak. Pero sabi ng banal na kasulatan, kapag inibig natin ng anak, ang Ama ay mananahan din sa atin. Naalala niyo ba yung pagtuturo natin? Kapag inibig natin ng Panginoon ng lubusan at nasunod natin ang lahat ng kanyang mga kautusan, sabi doon, siya'y iibigin din ng Ama at gagawin namin siyang aming tahanan. So ngayon, mga mahal kong kapatid, patungo pa lang tayo sa unang bahagi, ang pananahanan ng Espiritu ng ating Panginoon. Hallelujah. So tayo magpatuloy, Sir Mary Ann. Ang bautismong ito ng Espiritu Santo ay it is a promise, mga mahal kong kapatid. Ito'y pangako. At nakadepende ito sa nangako kung kailan ito ipagkakaloob. At naniniwala ako, mga kapatid, nalalapit na ang tamang panahon para ibigay ito ng Panginoon sa kanyang mga pinangakuan. So kung magbabasa tayo ng scripture, sapagkat ito'y teaching, mga kapatid, you can take note, Joel chapter 2, balikan natin ang mga talatang nandito from verse 23 to 32. Hindi tayo magmamadali. Babasahin natin lahat ng mga scriptures na importante sa paksang ito. Joel chapter 2 verse 23. It is a prophecy. This promise ng Espiritu Santong dapat nating ipanalangin at hingin sa ating Panginoong Diyos ay sa lumang tipan pa ay inihula na ito. Sabi sa verse 23, kayo nga'y mangagtuwa, kayong mga anak ng Sion, at mga galak sa Panginoon ninyong Diyos, sapagkat Kanyang ibinibigay sa inyo ang maagang ulan, the former rain, sa tapat na sukat, at Kanyang pinalalagpak ang ulan dahil sa inyo, ang maagang ulan,
at ang huling ulan sa unang buwan. So, ang pagpatak ng ulan, mga mahal kong kapatid, ito ay may season na tinatawag. Kaya yung napagsiringan namin ni Brother Alex, ang bautismo ng Espiritu Santo, seasonal. May buwan. Hindi ito pang matagalan, mga kapatid ko. Kung paanong sa Pentecost, sa Book of Acts, ang bautismo ng Espiritu Santo ay naranasan nila sa tinatawag na unang bugso ng ulan. Sa unang season ng pag-ulan, mga kapatid. 2 season lang naman ang meron. Merong 2 klase ng ulan sa pagtatanim sa Israel. Ang unang ulan, para sa pagtatanim. Kung naalala niyo pa yung pagtuturo ko, di ba sa unang ulan, ang mararanasan doon ay ang pagtatapos, yung pag-aani sa pagtatapos, kaya may mga inani doon, di ba? Naalala niyo pa ba? Naalala niyo pa? Na nang maranasan yung unang ulan sa panahon ng Book of Acts sa Pentecost, bagamat tinawag yung unang ulan sapagkat ang binibigyan ng importansya doon yung unang ulan. Yung unang ulan para sa mga Kristiyanong itatanim. Pero at the same time, yung unang ulan na yon ay pwedeng tawagin yun na huling ulan sa mga nabautismoan ng Espiritu Santo. Nasundan nyo ba? Yung mga apostol na nakaranas ng bautismo ng Espiritu Santo na inani sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo, na nag-gather sa panahon ng unang ng paggawa ng Espiritu Santo, naranasan nila ang, sabihin pa natin, the latter rain. At the same time, former rain sa mga taong magpapasimula, lalong-lalo sa panahon ni Apostol Pablo. Kasabi diyan, ipinaranas ng Panginoon ang unang ulan at ang huling ulan sa unang buwan. Kaya kapag naranasan na po ang bautismo ng Espiritu Santo sa mga huling araw na ito, yung tinatawag na huling ulan, mga mahal kong kapatid. Season ito, ibig sabihin kapag ito'y ginawa na ng Panginoon, panandalian lang ito. At pagkatapos, kapag bumuhos na po ang huling ulan, ang kasunod ay pag-ani na. Dahil kapag hindi po tumigil ang ulan, matagalan na ulan, malulunod ang tinanim. At hindi po gayon ang disenyo ng Panginoon. Ang latter rain ay para lang po i-confirm ng Panginoon at para yung mga uhay ng trigo ay lalong makita na ang kanyang katingkaran. Yung huling ulan ay para, kumbaga, yung huling pus doon sa binhi, doon sa trigo ay lumitaw na. Hallelujah. Kaya ganun din po ang mangyayari sa mga pinapaging banal ng mga mananampalataya. Kinakailangang maranasan ng huling ulan para lumabas na talaga kung ano yung nandito sa atin. Verse 24. Verse 24, at ang mga lapag, ibig sabihin yung sahig, ay mga pupuno ng trigo. At ang mga kamalik ay apawan ng alak at ng langis. Can we say amen to that? Kung naalala nyo, binanggit ko na to dati. Doon sa pangaral ko na latter rain, na kapag ibinigay na ng Panginoon ang pangakong huling ulan o bautismo ng Espiritu Santo, ang lapag daw po ay mapupuno ng trigo. Ano nga yung trigo? Salita ng Diyos. Hallelujah. At ang mga kamalig, ang mga iglesia ng Panginoon, hallelujah, ang mga fellowship ng Panginoon, ang mga mananampalataya ay mag-uumapaw sa kapahayagan at sa anointing. My goodness. Kaya sabi doon, magalak kayo kailan sa araw na yan. Kapag ibinigay na ang huling ulan para sa atin, ang mga pagtitipon, ang sahig, kung saan tayo nagtitipon, spiritually speaking, mga mahal kong kapatid, hallelujah, kung saan naroon nagtitipon ng mga mananampalataya na mararanasan ang bautismo ng Espiritu Santo sa panahon na yan, mapupuno ng salita. Payayamanin sa kapahayagan ng salita at taglay nila ang anointing, ang kapangyarihan. Ang himala ay makikita sa ating kalagitnaan. Kapag ang anointing ay nandyan, mga kapatid, yung mga apostol na anointed, naglalakad lang, anino lang nila ang tumama sa mga may karamdaman, gumagaling. Sabi nila sa mga denomination, napakalakas ng anointing ni pastor.
Kasi naman, tagtutumbahan yung mga tao. Kayong walang sakit, nagkakasakit sa katawan. Hindi po gano'n ang anointing ng Panginoon. Ang anointing ng Panginoon, nagpapagaling. Nagpapalayas ng mga masamang spirito. Hallelujah. Bumubuhay ng patay. At ganyang uri ng anointing ang mararanasan hindi lamang ng fivefold ministry, kundi bawat mananampalatayang taglay ang Espiritu ni Kristo. Can we say amen to that? Pwede ba nating palakpakan ang ating Panginoon, mga mahal kong kapatid? Hallelujah. Verse 25, sabi sa verse 25, at aking isasauli sa inyo ang mga taon na kinain ng balang, ng uod, ng kuliglig, ng tipaklong, na siyang aking malaking hukbo, na aking sinugo sa gitna ninyo. So lahat ng mga nawala, hallelujah, mula sa panahon ni Apostol Pablo, sa bago ang pag-agaw, mga mahal kong kapatid, lahat ng mga nangamatay kay Kristo, mula sa panahon ni Pablo, panahon nila Luther, nila Wesley, ibabangon sila. Sapagkat lahat ng nangamatay ay i-restore ng Panginoon. Not only faiths, kundi ang mga mananampalatayang nangamatay, na justified lamang, sanctified lamang, lahat sila ibabangon sa mga huling araw para ipanauli sila. At taglayin din naman ang bunga ng Espiritu Santo. Maranasan ang bautismo ng Espiritu Santo. Verse 26, at kayo'y magsisikaing sagana at mga bubusog. Kailan yan? Kapag naranasan na ang bautismo ng Espiritu Santo. At inyong pupurihin ang pangalan ng Panginoon ninyong Diyos na gumawa ng kababalaghan sa inyo. At ang aking bayan ay hindi mapapahiya kailanman. Diba? Hindi po matitikom, uulitin ko, kapag naranasan na ang bautismo ng Espiritu Santo, walang mga bibig na tikom sa pagpupuri sa Diyos. Sapagkat ang isang patunay ng isang tao ay nakaranas na ng bautismo ng Espiritu Santo, ayon sa mga kasulatan, sila ay nagsipagpuring walang humpay sa Panginoon. They began to speak in tongues and they prophesied, glorifying and magnifying the Lord. Kaya kung meron mang totoong speak in tongues, mga kapatid, kung merong prophesying na magpapahayag ng mga kagilagilalas na gawa ng Diyos, yan ay magaganap sa mga huling araw na ito. Amen. Hallelujah. Lahat ng mga mananampalatayang mararanasan ito, na nabusog ng kapahayagan ng salita ng Panginoon, nabusog ng Espiritu Santo sapagkat nanahan sa kanilang puso si Kristo. Yung puso mo hindi busog ng mundo. You are not overcharged of the things of the world, kundi ang magiging laman ng puso mo ay si Kristo. Try to imagine that, na ang laman ng puso mo si Kristo. Pag ang laman ng puso mo, si yan, mga bagay ng mundo, mga taong nandyan sa labas, di ba, there is something na nararamdaman sa puso. Nagpapagalak, nagpapasya, minsan naman nagpapalungkot sa'yo, nagpapabigat sa'yo. Try to imagine na si Kristo ngayon ang bumusog, ang naging laman ng puso mo. Kaya tanong, mga mahal kong kapatid, nasa inyo na ba ang Panginoon? Nabaptize na ba kayo ng Holy Spirit? Nananahan na ba si Kristo sa inyo? Hindi pa. We are guided ng ating Panginoon. Kasama natin siya. Pero nais ng Panginoon na pumasok sa atin. Nais niyang manahan, okupahin ang buhay natin. Kaya kinakailangan kapag hingin mo ito, handa ka nang magpa-take over sa Kanya. Ang manahan si Kristo, mga kapatid, ay pagkawala mo sa iyong sarili. Sapagkat sa oras na si Kristo ay manahan na sa puso mo, ang Kanyang salita ang nandyan, ang Kanyang kalooban, ang Kanyang kaisipan ang nandyan. Kaya hindi siya mananahan hanggat hindi pa tayo handang i-deny at talikuran ng ating sarili. Hindi siya mananahan sa atin, hindi niya tayo babautismuhan ng Espiritu Santo o sa Espiritu Santo, maliban na makita ng Panginoon sa mga huling araw na ito,
ang sincerity ng bawat isa atin, ang desire ng bawat isa atin, na ang nakikita ng Panginoon sa ating puso, na ang tanging mahalaga lang sa atin ay siya. Amen. Ang tanong, mga mahal kong kapatid, ilang porsyento ba sa ating puso ang Panginoon? 1%? 2%? Kuya Ryan, I think 50%. Kayo po ang nakakaalam, tayo po ang nakakaalam. Kung ako magbibigay ng halimbawa sa aking sarili para magkaroon kayo ng pattern, si Brother Ryan, kung ako ang tatanungin ninyo ngayon, 50-50. 50-50 pa po si Brother Ryan. May potential pang mahulog, mamatay. It's only by the grace of God na si Brother Ryan makakapagpatuloy, mga kapatid. Ang aking buhay ay nasa kamay ng Diyos at nasa kanyang kapasyahan. Pero kung titingnan ko ang aking sarili, ilalagay ko sa balanse ng Panginoon, pantay pa lang tayo. Para iangat tayo ng Panginoon, we must decrease and He must increase. May the Lord help us, mga kapatid. Nasabi diyan, pupurihin natin ang kanyang pangalan sapagkat meron siyang napakaraming ginawa sa buhay natin. 27 hanggang verse 32 tayo. 27, at inyong malalaman na ako'y nasa gitna ng Israel at ako ang Panginoon niyong Diyos at wala ng iba. At ang aking bayan ay hindi mapapahiya magpakailanman. Ngayon po, ginigera yung Israel, mga kapatid. Ang daming mga believers ngayon na nagpapalit ng kanilang profile pic sa Facebook, I stand with Israel. Diba? Nagdeklara na po yung Saudi Arabia, all-out war din po sa Israel, kinampihan yung Palestinian. So patungo na talaga tayo sa World War III, mga kapatid. Pero bago ang World War III, rapture muna. Rapture muna. Pero andyan na po yung mitya, mga mahal kong kapatid. Andyan na. Nagdeklara ang Israel all-out war sa Palestinians. They are in the state of war ngayon. At nung nakaraan, nagpatawag ang Saudi Arabia ng meeting para sa lahat ng kanilang committee at ang kanilang naging desisyon, support Palestinian. At kapag yan po, nagkampi-kampi na, diba? Pero hindi pa yan, huwag kayong mag-alala. Patungo pa lang tayo sa bagay na yan. Pero sabi ng banal na kasulatan, ang Israel, ipapakilala ng Diyos na siya ang Diyos nila. Pero bago yan, sapagkat ang nobya ni Kristo ay tumitipo sa Israel, bago anuman ang mangyayari sa Israel, sa church muna mauuna. Amen. Kaya ang mga mananampalataya, magkakaroon ng pagpapakilala ang Diyos kung sino talaga ang totoong iglesia sa mga huling araw na ito. Darating ang araw, ipapakilala ng Diyos na siya ang Diyos ng Israel. Pero bago maganap yun, ipapakilala muna ng Diyos na siya ang iglesia. Siya ang Diyos ng iglesyang ito. Hindi po ng house of God, mga kapatid. Ang house of God na yan, titulo lang yan ng building ng fellowship natin dito. Kung meron mang isang iglesia ang Panginoon, ito'y binubuo ng mga mananampalataya sa buong mundo. Nang tawag dyan ay, tinawag yan na Church of the Firstborn, tinawag yan na the Bride of Christ, the Church of Christ. Amen? Tawagin na lang natin yan na the Church of the Lord Jesus Christ or the Bride of the Lord Jesus Christ na ipapakilala ng ating Panginoong Diyos na siya ang Diyos ng iglesyang ito. Verse 28, at mangyayari pagkatapos na ibubuhos ko ang aking spirito sa lahat ng laman. Pagkatapos na daw po yun, narito, may pagbubuhos ng magaganap. At ang inyong mga anak na lalaki at babae ay mga huhula, at ang inyong mga matanda ay magsisipanaginip ng mga panaginip, ang inyong mga binata ay mga kakakita ng mga pangitain. Kailan yan magaganap, mga mahal kong kapatid? Pagkatapos ng huling ulan. Para saan yan? Sa Israel. Wala na pong church order sa panahon na yan. Kaya yung mga matanda, mga dalaga, sa panahon ng pagtawag ng Diyos sa mga Hudyo,
sa panahon ng 3.5 years, o sabihin natin sa loob ng 7 years, sapagkat ang mga Hudyo, ang hinahanap nila ay tanda sa Panginoon. At ipapakita ito ng Panginoon sa kanila. Ano pang kasunod na yan? Sabi sa verse 29, at sa mga lingkod na lalaki at babae naman ay bubuhos ko sa mga araw na yan ang aking spirito. Sa lahat ng laman at sa kanyang mga lingkod. Sino ang mga ito? Sa lahat ng mga Hudyong natitira. The remnant of Israel, to all the flesh in the nations of Israel. At ang mga taong ito, kung paano sa Book of Acts, di ba, may mga babaeng nag-speak in tongues, nagpupropesiya, magaganap ulit ito sa panahon ng pagbabalik ng biyaya sa Israel na wala nang simbahan doon sapagkat ang simbahan ay inagaw na. Mga kapatid ko. Verse 30, tingnan niyo po sa verse 30, may kasabayan. At ako'y magpapakita ng mga kababalaghan. Kakilan yan magaganap? Sa loob ng 7 years. Kaya yung sinasabi doon na I will pour out my spirit to all flesh. Sinong mga laman ito? Ang Israel, lahat ng mga Israeli. Hindi po lahat ng laman na nabubuhay sa ibabaw ng lupa, kundi sila lamang ng mga pinili ng Panginoon. At kasabay niyan, yung pag-ihip ng 7 trompeta pa isa-isa, kaya merong nangyayari sa kalikasan, mga kapatid. Sa kalangitan ay may mga makikitang mga tanda. 31. Ang araw ay magiging kadiliman at ang buwan ay magiging dugo bago dumating ang dakila at kakilakilabot na kaarawan ng Panginoon. Ano nang tinutukoy sa verse 31? After 7 years, after tribulation, anong kasunod? Battle of Armageddon. Kaya ano meron dito? Pag sinabi pong kaarawan ng Panginoon, ano ibig sabihin ng the day of the Lord, mga kapatid? Battle of Armageddon po yan. Sulat nyo. Pag sinabi pong araw ng dakila, kakilakilabot na kaarawan ng Panginoon, yan po yung 7 vials. Sapagkat yung unang bahagi, yung pag-itim ng araw, pagkulay pula ng buwan, yan ay sa panahon ng tribulation. Yan ay 7 trompetang hinihipan. Nasundan nyo po ba? Ayop, nasundan nyo. Doon sa church, merong 7 thunders. Merong 7 seals na nagpapatuloy doon. Dito naman sa Israel, meron silang 7 trompeta. At pag natapos na po, natawagin ng Panginoon ng kanyang bayan, after 7 years, ang kasunod niyan ay ang dakila at kakilakilabot na kaarawan ng Panginoon, yung kanyang pagbaba. Yung tinatawag na pong second coming. Tapos na po yung rapture dyan. Kailan naganap yung rapture? After nung huling ulan. Nasundan niyo po ba? Mga kapatid, ang meron dito sa verse 31 ay Battle of Armageddon o yung tinatawag na the day of the Lord. Ang meron dyan ay 7 vials, yung nasa Revelation chapter 17. At ano nga ba yung laman ng 7 vials o 7 mangkok? Ang bawat isang mangkok ay naglalaman ng dakilang kagalitan ng Diyos na kanyang ibubuhos sa lupa. Sabi sa verse 32, at mangyayari, tingnan nyo po, andito tatawagin yung mga righteous people. Dito tatawagin ang lahat pa ng mga liligtas. So ngayon, nakikita natin saan nakalapat ang bawat talata. Hindi pwede pong i-apply ito sa kung saan-saan. Kinakailangang may tamang pwesto ito sapagkat ito'y prophecy. Kapag katapos, sabi diyan, at mangyayari na ang sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas sapagkat sa bundok ng Sayon, sa Jerusalem, doroon yaong nangakatanan. Yung mga remnants. Diba? Lahat ng mga foolish virgin, lahat ng mga Hudyo, even the righteous people, na tatawag sa Panginoon, all of them are saved. Ligtas po sila, pero mamamatay sila. Gaya ng sinabi ng Panginoon, at sa mga nangalabi, yung mga remnant, yung mga naiwan, di ba? Yung mga tinatawag ng next, Panginoon. So after the rapture, sa 7 years, patungo sa judgment seat of Christ, patungong millennium, may mga tinatawag na naiwan, natitira o remnant, mga mahal kong kapatid. Yan yung foolish virgins sa church at yan naman yung mga Hudyo
para sa Israel at ang mga righteous people na mga naging mabuti sa kanyang bayan. May mga bansa pong maliligtas, may mga taong maliligtas sa bawat bansa. Nang sabi doon, nagbigay lamang ng isang tubig na baso sa isang Hudyo, di ba? Kaya magtataka sila, Lord, bakit kami ligtas? Matuwid ka. Bakit ka naging matuwid? Gumawa ka ng kabutihan sa aking kapatid, sa aking servants. Verse 33, last two verse. Last na pala yan, hanggang verse 32 lang tayo. At mangyayari ng sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. So ang kasunod niyan, millennium na, mga kapatid ko. So nakita niyo po ba yung sequence of events? Mula sa binasa natin from verse 23, magalak kayo o Zion, merong rapture, meron munang pangakong huling ulan, then sasagana ang trigo, ang alak, ang langis, tapos rapture, mag-agaw, then susunod na tatawagin ng Panginoon ang kanyang bayan, ng Israel. So, andun po yung tinatawag na sequence of events, mga mahal kong kapatid. So, siguro dito na muna ako magtatapos dahil pilitin ko man ay hindi na natin to kaya pang maidagdag pa. Napakarami pa po. Naka isang page pa lang tayo. At dito sa isang page ay nakalahati lang natin. So meron pa akong 2 page na puno. Meron pa tayong 2.5 page, mga kapatid. Sapagkat yung natapos natin ngayon, half page lang. Meron tayong 3 pages at ang natapos lang natin sa loob ng 1.5 oras ay kalahati ng 1 pahina. So, akala ko nga matatapos natin ito ngayong gabi, itong 3 page na ito. Meron akong 5 important points dito. Ang tiningnan lang natin ay 2 points. May natirang 3 at itong pangalawang point ay nakalahati pa lang po natin, mga kapatid. Kayun pa man, alam kong pinagpala tayo ng ating Panginoon. Pwede ba nating palakpakan ng ating Panginoon, mga kapatid? Tayong lahat ay magsitayo sa oras na ito. So itutuloy natin to, Lord willing, next Wednesday. Ipagpapatuloy natin ito, mga mahal kong kapatid. At mas marami pa po tayong mapapakinggan, matututunan, at matatanggap na mga mabuti at mahalagang salita ng ating Panginoon. Tayo magpasalamat sa pamagitan ng isang awit. At after na makaawit tayo magpipray, mga kapatid. Ano ba yung awit na we give thanks? Awitin natin, we give thanks. Pasalamatan natin ang Panginoon, mga kapatid. Salamat sa kanyang mga salita na kanyang binuksan sa atin at ipinarinig sa atin, mga kapatid. Hallelujah. So, lahat ng narinig natin, from justification, sanctification, baptism of the Holy Ghost, lahat ng ito ay gawa ng ating Panginoong Jesucristo na nararapat lamang na may balik sa Kanya ang pagpapasalamat. Awitin natin at tayo mag-closing prayer. For all you've done, for all you're going to do, we give you thanks, amen, and lifts our praise to you. We give thanks, yes Lord, we give thanks, we give praise, for we know that all things work together. Yes, Lord, from justification, sanctification, and baptism of the Holy Ghost, Lord, na hinihintay namin. Lahat ng nangyayari ay ayon sa iyong kalooban at ipinasya at sa iyong kapahintulutan, Panginoong Diyos.
Thank you so much, Lord Jesus. Thank you for your guidance, Lord. Hallelujah. Listen ka. For all you've done, for all you're going to do, we give you thanks and leave our praise to you. Yes, Lord, you are worthy to be praised, Lord. Pinupuri ka namin, Panginoon. Pinapasalamatan ka namin. Thank you for thy word, Lord. Salamat sa mga salita mo. Salamat sa gabing ito, Panginoon, na iyong ipinagkaloob sa amin. We thank you, Lord. We give you thanks, Lord Jesus. And we give you praise, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Awitin natin yung verse 2, mga kapatid. For all those things that we don't understand, we come by faith and place them in your hand. Yes, Lord, we give thanks. We give you thanks, Lord. We give praise, for we know that all things work together for our good. We give thanks, Lord. We give you praise, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Awitin natin yung bridge, Sister Marian. Even if we stumble, even if we fall, you will not forsake us. You are King and Lord of, amen, Lord of all. We give thanks. Hallelujah. We give you praise, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon. Salamat sa iyong biyaya, sa iyong kabutihan. Salamat sa iyong pagsama sa amin. Salamat sa iyong pagtitiis, Panginoon. Salamat sa iyong awa, habag sa bawat isa amin. For the last time, we give thanks. We give thanks. We give praise, for we know that all things work together. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. For we know that all things work together for our good, Lord. Amen. Amen. Hallelujah. For by faith we know your grace will see us through. For by faith we know your grace will see us through. Kaya merong tinatawag na 3 steps of grace, from justification, sanctification, and baptism of the Holy Ghost. By the grace of God, we will see us. He will see us through, mga mahal kong kapatid. Makikita niya tayo sa dulo. Amen? Nasasalubong sa Kanya. Tayo manalangin. O aming dakilang Panginoon, Hari ng mga hari, Lord of Lords, you are the great King. Hallelujah. You are also our great teacher, Lord. Na sa pamamagitan ng iyong mga lingkod ngayon through by the fivefold ministry, Lord, nagtitiis ka na kami ay mahubog, maturuan, masanctify. By your leading, Lord, pinapangunahan mo ang iyong iglesia through by the fivefold ministry. Ang iyong lingkod ay isang maliit lamang na parte, Panginoon, na ginagamit mo para maihanda maging mga banal ang bawat isa sa amin. Pero one of this day, Lord,
Kagaya ng sinasabi ng kasulatan, hindi na namin kailangan ng mga tagapagturo na ayon sa laman, mga tao. Sapagkat ikaw mismo, Panginoon, kapag nanahan ka na sa amin, kami ay mai-illuminate ng iyong salita, ng revelation from you. Na doon lamang namin lubos na maunawaan ang lahat. Ng aming puso ay mapupuno ng liwanag. Na wala ng anumang mga pag-aagam-agam. Nang lahat ng mga katanungan ay masasagutan, Panginoon. Lahat ng mga bagay na hindi namin maintindihan ay magkakaroon ng kasagutan. Sapagkat ikaw ang kasagutan ng lahat. Lord, tapat ka na nangako. Sabi mo, kinakailangan mo bumalik sa kalangitan, sa trono ng Ama. Sapagkat kung hindi ka alis, nasasamahan mo ang mga disipulo, sasamahan mo kami ngayon dito sa lupa, ay hindi namin mararanasan ang kaloob ng Espiritu Santo. Sapagkat mayroong panahon na iniukol mo para magsama-sama, Lord, in physical appearance, you in a glorified condition at kami rin naman in glorified condition sa mga panahong darating. Pero ngayon, mayroong isang bahagi sa iyong pinanukala, Panginoong Diyos, na sa mundong ito ay maranasan namin ang pangunguna mo sa spiritual na kalagayan. Na kami ay makakaranas ng dakilang pangako ng bautismo ng Espiritu Santo. Lalo pat mararanasan namin, Lord, ang full anointing, glory and power, habang kami ay nasa pisikal na kalagayan. Na mahayag, Panginoong Diyos, ang iyong kapangyarihan. Mahayag ang iyong kaluwalhatian sa pisikal na katawan namin ito. Na pinaging banal mo, Panginoon, at tinahanan mo. Nakagaya ng sinabi ng kasulatan, kami ay templo mo, Panginoong Diyos. At kapag nangyari na po ang bagay na ito, ikaw ay nanahanan na po sa bawat isa. Then, ang kasunod ay pag-agaw, ang pagpabago ng aming mga katawang pisikal patungo sa katawang maluwalhati. Iagawin mo kami, isasama mo kami sa mga kalangitan, hallelujah, sa loob ng 7 taon ay merong marriage supper, merong kasiyahan, hallelujah, kagalakan, ng walang hanggang pagpupuri, Panginoong Diyos. Hallelujah! Oh, thank you, Lord. Na kung paano si Abraham ay nakasalo mo. In reality, Panginoon, sa totoong kalagayan ng iyong pinanukala. Kasama namin si Abraham sa araw na yan, sa dakong yaon, sa kalangitan. Na hindi lamang siya ang nakaupong kasaluka, kundi lahat ng mga hinirang sa bawat panahon. From Adam, Lord said, Abel, Enoch, and to all the believers, to all the saints na nabuhay sa bawat henerasyon, magkakaroon ng pagsasalo-salo. And after that, Lord, bababa ka kasama ang iyong mga banal para hatulan ng mundong ito. Ibubuhos mo ang 7 mangkok ng kagalitan. Magkakaroon ng dakilang pagbabaka sa lupa. Mangyayari ang Revelation chapter 11 verse 15, the kingdom of this world will be the kingdom of yours, Lord. Maghahari kang 1,000 taon na kasama ang iyong mga banal. Oh, what a day, Lord Jesus. Lord, nawa magpagalak ito sa aming mga puso. Magbigay ng higit pang pag-asa sa amin. Lord, nagawa ko ang aking maliit na bahagi. I pray, mas gumawa ka sa amin. Huwag mo aming lampasan sa dakong ito. Nalalaman mo kung ano pong aming kailangan. Sabi mo, kahit hindi pa namin sinasabi o binabanggit, nalalaman mo na ang lahat. Pero hayaan niyo pong ipahayag namin. Kailangan namin ang higit mong paggawa. Patawarin niyo kami sa aming mga kapabayaan, Panginoon, sa katigasan ng aming mga ulo, sa aming mga pagsuway sa iyo. Patawarin niyo po kami sa lahat ng bagay na hindi mainam na aming nagagawa. And thank you, Lord, sapagkat napakabuti mo. Salamat sa pagtitiis mo sa amin. Salamat sa pag-ibig mo sa amin. Na sa kabila ng aming mga pagkukulang, mga pagkakamali, nananatili kang mabuti at tapat, Panginoon Diyos. At ito ang dahilan kung bakit kami namin pagpatuloy
dahilan kung bakit namin matatapos ang lakbayin ito. Dahil naging mabuti ka sa amin. Walang dapat maitaas kundi ikaw lamang. Lahat kami ay parang kagaya lamang ng basahan na walang may pagmamapuri, Panginoon Diyos. Walang mataas sa amin. Kami ay pantay-pantay sa iyong harapan. Lord, nakita namin sa gabing ito kung anong aming kailangan. Kaya tayaan niyo po na mabanggit namin ito sa gabing ito. We ask and pray for the Holy Ghost. Baptism, Lord. Iparanas mo po ito sa amin. Maranasan nawa ito ng bawat isa na ikaw po ay manahanan sa amin. Grant it, Lord, according to your will. According to your time. Perfect time, Lord. For the glory of you, Lord Jesus. Para sa kapurihan na iyong dakilang pangalan. Panginoon, pagpalain niyo po ang bawat isa. Pagpalain niyo po ang mga salitang ito na aming napakinggan. Maraming salamat. We commit to you our lives, Lord. We commit to you everything, Lord Jesus. At aming pong dalangin ang lahat ng ito sa mo. Itinataas at ipinagkakatiwala sa iyo. Hinihiling sa iyong dakila at banal na pangalan. It is only in the mighty name of you, our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. 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 Ating palakpakan ang ating Panginoon.